talaga si Ilig Gabon. Sa madaling panahon ay mag-aasawa ng ating anak. Hindi yan dapat pagtahan. Hindi mo ba nakita kanina na parang may gusto si Ilig kay Tam? Hay! Nagmana talaga ang anak mo sa iyo. O sige, sige, umuwi na tayo. Tam! Saan ka pupunta, Tam? Sa Batis, titingnan ko kung naroon ang aking nakababatang kapatid. Magandang umaga pala sa iyo. Magandang umaga rin sa'yo, Tam. Pwede ba akong sumama? Wala kasi akong gagawin. Nasa kabilang bundok sina ama at ina. Inaayos nila ang kaguluhan kahapon. May mga tao kasing gustong agawin ang kanilang lupa. Kawawa naman tayong mga taga-Sugano, di ba? Noong nakaraang araw, sabi ni Tatang, may mga Sugano na lumikas sa bundok dahil tinakot sila ng mga dayuhan. Paghihigan kaya natin sila? Hindi tayo ganyan, Tam. Basta na naisin pa nating magpalipat-lipat kaysa lumaban. Inaiwasan natin ang kaguluhan. Hindi nangahulog ang tayo, mga duwag. Atin lamang pinapahalagaan ang kapayapaan. Sa pagpapatayan nila tayo, hindi pa rin ba tayo lalaban? Teka, ba't yan ang ating pinagtatalunan? Bakit? Naroon pa bang mas mahalaga kaysa sa kalagayan natin ngayon? Mayroon. Ama, ina, ba't marami kayong hinandang mga gamit? Ilig, anak, mayroon tayong importanteng lalakarin. Ihanda mo na yung bago mong damit. Sige na anak, kumilos ka na para hindi tayo mahuhuli. Oo, ama, ina. Magandang hapon. Ano ang aming may paglilingkod? Narito kami upang mamasyal sa napakaganda ninyong lugar. Kataka-taka. Kung narito kayo para mamasyal, bakit napakarami ninyo at maraming dala? Mga gamit lamang ito na aming kinuha sa kabilang bundok. Nakikiusap lang kami na sana ay payagan ninyo kaming magpahinga lang sandali. Walang kaso yan sa amin. Teka muna. Mukhang nagkasarapan ng ating sayawan na. Meron ba kayong ibang pakay? Aaminin ang totoo. Narito kami upang hingin ang kamay ni Tab. Narito si Timoy Gabon at Gilibon Hap para mamalain. Magandang gabi, Timuhay Gilibon. Magandang gabi, Timuhay Gabon Gilibon. Magandang gabi rin sa inyo. Narito kami at handa sa anuman mapagkakasunduan natin ngayon. Tulad ng ating napag-usapan ng nakarang buwan, sumasang-ayon ako kung ano man ang iyong mga kondisyon. Hep, hep, hep. Kung gayon, humihingi kami ng isang malaking babay, isang busi at isang malaking kwintas para kayo ay makasunod. Ibigay ang kanilang hinihingi. Kung gayon, sige, tuloy kayo para mapagkasunduan natin ang gagawing kasalan. Hindi to ang balasa. Ito na, nanang. Itong isang linyang walang bawas, nangangahulugan ito ng 10 kwintas na amin sanang ibibigay sa apo sa tuhod. Itong linya sa gitna, nangangahulugan ito ng isang dosenang sako ng bigas para sa pamilya ni Tam. 3 gusi, 4 na banig at 3 baban ang ibig sabihin ng linya sa kanang bahagi nitong balasa. Kukonsultahin ko muna ang aming Timoy. Sangayon ka ba sa mga kondisyon ng guhom? Tinatanggap namin ang inyong mga kondisyong hinihiling para sa kasalang gaganapin. Kung wala nang di pagsang-ayon sa pagkabilang panig, atin nang itakda ang kasal ni Ilig at Tam sa susunod na kabilugan ng buwan. Sang-ayon ako sa ganyang panahon. Dumating na ang araw ng kasal. Dali, isuot mo lang yung magandang damit para sa kasal ninyo ni Ilig. Kailangan maging maganda ka sa iyong kasal. Huwag kang magsisimangot dyan. Hindi magandang malungkot sa araw ng iyong pagkikipag-isang gulib. Nabigla lang ako sa mga nangyayari ngayon.
Hindi ko naisip na abot sa ganito ang lahat. Palagay ko ay hindi pa kami handa sa aming mga responsibilidad. Kaya mayroon akong takot at pag-aalinlangan. O siya, sige. Bilisan na natin at baka magsisimula na ang seremonya. Hindi pa tayo natatapos dito. Hindi ko nauunawaan ang aking natarama ngayong oras na ito. Natatakot ako. Ilig, huwag ka nang matakot. Baka mapahiya lamang ang iyong amang Timoy. Kailangan ipakita mo sa lahat ng tao na katulad ka ng iyong ama, lalo na sa araw na pagpapakasalan. Ipakita mo na anak ka ng isang Timoy. O sige, magsihanda na kayo at magsisimula ang seremonya. Ngayong araw na ito, ating masasaksihan ang pag-iisang dibdib ng ating dalawang minamahal, ang mga ikakasal na sina Ilig at Tam. Maaari mo nang hanapin si Tam dyan sa kababaihan, pero sa isang kondisyon, kailangang makilala mo siya sa pamamagitan ng paghula sa kamay at braso na hawakan mo. Kapag hindi mo makilala si Tam dyan sa kababaihan, walang kasalang magaganap. Nauunawaan ko ang lahat ng kondisyon, Apo. Narito ang aking marikit na si Tam. Maaari mo na siyang dalhin sa taniman ng kamote para sa susunod na seremonyas. Apo Magbabaya, aming hinihingi ang iyong basbas para sa dalawang kabataang ikakasal ngayon. Hinihiling namin ang iyong pagsama sa kanilang pamumuhay bilang isang pamilya. Itong hanlilikha ay tanda ng inyong pagpaparami sa buong pamayanang Subano. Natulad nitong mga tanim, mabubuhay, dadami, yayabong at pamamarisan kayo ni iba kung saan man dalhin o ilagay ni Apo Magbabaya. Gayon din ang kugon na ito, mabubuhay at lumalago kahit sana't ano pang panahon at ito ring maya na sumasagisag sa inyong kaligayahan, kagandahan at pagbibigay ng kabuhayan at kaunlaran ng lahat. Amin sanang maabot. Ganito sana kataas at katibay ang aming buhay pamilya na binabasbasan ni Apo Magbabaya. Ama! Ina! Ama? Ina? Ama! Ina! Ano nang mangyayari sa aming wala na kayo? Ano na lang ang aming gagawin? Tama na, Ilig. Ipagpaubaya na lang natin kay Apo Magbabaya ang matiwasay na pagpanaw ni na ama at ina. Ama, Ina, hinihiling kong samahan ninyo muli kami, lalo na sa mga kaaway na gustong agawin ang ating mga lupa. Kung gayon, si Timoy Ilig na ang bago nating pinuno. Mabuhay si Timoy Ilig! Mabuhay! Maraming salamat sa pagtitiwala sa akin. Kahit bata pa ako, pagsusumikapan kong pamunuan ang ating tribo. Patuloy pa rin ang kanilang pag-aabuso sa ating mga Subano. Lumaban na lang kayo tayo sa kanila. Hindi papayag si Timoy Ilig niyan. At bakit hindi? Atin na lang bang hahayaang palagi tayong mawala ng lupa? Tama, panahon na upang ating ipakita sa kanila na hindi tayo basta-bastang guguluhin na parang maya. Panahon na upang labanan ang mga nang-aabuso sa atin. Hindi yan magugustuhan ni Apo Magbabaya at gayon din ni Timoy Gabon. Magandang araw, Timoy Ilig. Magandang araw, Timoy. Amin lang na pag-usapan ang patuloy na pang-abuso ng mga ganid dito sa ating sariling lupain. Kaya naisip naming dapat lang natin silang labanan para hindi sila pagpatuloy sa panulupig sa ating mga Subano. Huwag tayong ganyan mga kasama. Pinapahalagahan natin ang kapayapaan. Iwasan natin ang kaguluhan dahil hindi yan ikakatuwa ni Apo Magbabaya.
Pero Timoy, hahayaan mo na lang bang angkinin ang sariling atin? Hindi yan ang ibig kong sabihin. Kung gusto nilang agawin ang ating lupa, atin itong ibigay o ibenta sa kanila. Doon tayo sa kabundukan manirahan. Total, naroon naman ang mga malapad na kabukiran. Naroon ang matiwasay na pamumuhay, kasama ang mga ibon sa kalawakan. Doon, maari tayo mag-alaga ng baboy at magtanim sa bukid. Magiging maligaya tayo roon dahil wala nang manggugulo sa atin. Hindi ba, Tam? Tama. Doon ay mawawala ang ating pag-aalala sa ating pamumuhay, lalo na sa paglaki ng ating mga anak. Ano? Palagi na lang ba tayong lilikas? Pinapakita lang natin na natatakot tayo sa kanila. Hindi yan nanguhulog ang mga duwag tayo. Atin lamang binibigyan ng pagkakataon ang ideyang mamuhay ng mapayapa, kasama ang mga biyaya ng diwatang tagapagbantay natin. Kung gayon, maganda sigurong manirahan doon, di ba? Wala naman sigurong masama kung susubukan nating manirahan doon. O sige, ihanda na ninyo ang inyong mga gamit para sa paglipat natin sa itaas ng kabundukan. Sa tinagal-tagal na nating paninirahan dito, nakita kong umunlad na ang ating kabuhayan. Matutuwa si Apo magbabaya sa atin, kaya hindi dapat natin kalimutan ang magpasalamat. Tama, Kailig. Nakita ko ang kaligayahan ng ating mga kasama. Akala ko magkakahiwalay-hiwalay na tayo. Mabuti na lang at nahimok mo silang umakyat dito sa bundok. Kailangang matibay at nagkakaisa tayo para hindi tayo madaling matalo ng mga kaaway. Tambo, iyan ang iyong tatandaan, anak. Kailangan magbuklod tayo upang mapaunlad ang ating mga lupa. Dahil baka sa isang araw paggising natin, wala na tayong matirhan at guguluhin na naman tayo. Oo, Ama. Pero Ama, saan ka pupunta? Bakit naghahanda ka? Tambo, anak. Hindi pa ngayon ang tamang panahon para sumama ka sa akin. Hintayin mo kapag malaki ka na. O sige, tawagin niyo na si Jut gamit ang tambuli. Timoy Ilig! Timoy Ilig! Timoy Ilig! Nawala si Timoy Ilig. Nawala na lang bigla si Timoy Ilig. Naroon kami sa itaas ng bundok at nangangaso. Tapos paglingon ko, bigla na lang siyang naglaho. Hinanap ko siya, pero hindi ko siya natagpuan, kaya umuwi ako upang sabihin sa inyo. Nalilito ako. Hindi ko alam kung nasaan siya ngayon. Diyos ko! Totoo ba ang sinasabi mo, Jot? Hindi ka ba nagbibiro lang? Harap ang langit, nagsasabi ako ng totoo. Kung gayon, kalamayin ninyo ang inyong mga loob. Huwag muna nating papalam kay Tam ang nangyari. Huwag natin munang bigyan ng alalahanin ang pamilya ng ating Timoy. Halika kayo, hanapin natin si Timoy Ilig. Sige, halina kayo. Timoy Ilig! Timoy! O kamusta mga kasama? Nakakita ba kayo ng kahit kaunting himaton kung nasaan ang ating Timoy Ilig? Wala. Wala talaga siya. Naghanap na kami kung saan-saan pero wala talaga. Sumama na nga kami sa paghanap pero wala kaming makitang palatandaan ng pagkakakitaan sa kanya. Kung gayon, talagang nakapagtataka ang pagkawala ng ating Timoy Ilig. Nasaan na kaya siya ngayon? Paano na kaya tayo? Ano? Anong nangyari? Bakit parang mga mukha kang takot? Bal, may gumapi na naman ba sa atin? Wala, Gilibon. Wala namang nang api sa ating mga kasamahan. Pero bakit mga mukha kayong takot? Gilibon, halamain mo ang iyong loob. Ano ang ibig mong sabihin? Jot, narito ka. Nasaan si Timoy? Gilibon, wala akong kasalanan sa lahat ng nangyari.
Ano nga? Ano ang nangyari? Biglang nawala si Timoy. Noong nangangaso kami doon sa itaas ng bundok. Hinanap ko siya ng matagal pero hindi ko siya nakita. Kaya umuwi ako para ipaalam sa inyo. Gilibon, tumulong na talaga kami sa paghanap. Pero hindi talaga namin matagpuan kung nasaan si Ilig. Hindi ang totoo. Ilig! Huwag kang mag-alala, Gilibon. Hindi ka namin pababayaan. Magkaisa tayo para hindi tayo malupig ng mga kaaway. Nais iparating ni Timoy na pagsikapan nating paunlarin ang buhay at kahit wala na siya para hindi tayo magkawatak-watak. Kailangang magkaisa tayo at ating pagpatuloy ang mamuhay ng mapayapa. Tunog iyon ng tambulin ni Ilig. Gayunpaman, ipagpatuloy natin ang mabuhay ng payapa tulad ng mga panalangin natin kay Apo Magdubaya. Maraming salamat sa inyo, Ilig.